Marami pong mga issues ang bayan natin ngayon, pero pag-usapan lang po natin ito pong mga nalalapit na na mga pagpapatawag sa mga nagpapahayag. O kaya nga sabi ko nga sa inyo, habang si Boss Dada ay nakakapagpahayag pa, habang tayo ay nakakapagsalita pa dito sa YouTube, samantalahin nyo na kasi baka malay nyo naman. Baka malay mo sa sobrang demonyo ng pamahalaan natin, sobrang pagkasatanas at balat sibuyas ng mga nasa gobyerno, patahimikin tayo. Diba? Napaka-aarte pa naman ng mga yan. Putang ina, hindi sila pwedeng sitahin, hindi sila pwedeng batikusin. Bawal silang awayin kasi tayo na mga mga sensitive. Sensitive na naturingan itong mga hayop. Nakaw ng nakaw sa gobyerno tapos sensitive. Hindi naman pala makapalang balat sa sa tawag dyan yung pagsisita sa kanila, sa kritisismo. Hindi naman pala balat kalabaw sa kritisismo, pero ang kakapal ng mukha magnakaw sa gobyerno. Di ba? Kamusta na ba ang buhay? 3 taon matapos po ang panunungkulan. 3 taon na pong nasa panunungkulan itong ating pinakapaboritong presidente, pinakamahal na presidente. Hindi ba? Ano ba nangyari sa bayan natin? Tanungin mo sarili mo, masaya ka ba? Ikaw na nanonood ngayon, tanungin kita, masaya ka? Tatanungin kita, safe ka? Tatanungin kita, ikaw mismo, sa tingin mo, nagbalik ang droga? Isa pang tanong, sa tingin mo, sa dami ng pera ng Pilipinas mula 2022, 2023, 2024, at ngayon 2025 na, may naramdaman ka ba sa pera ng pamahalaan? Sa taxpayers natin, taxpayers money, sa lahat ng mga buwis na ibinibigay natin dito sa ating gobyerno, naramdaman mo na ba yung biyaya galing sa buwis mo? Maganda ba ang mga kalsada? Meron bang bagong kalsada? May bago bang ospital? May bago bang mga proyekto na binubuksan, na pinasisimulan at natatapos sa loob ng 3 taon? Putang ina niyan. May naranasan ka bang ginhawa sa buhay? Simpleng mga katanungan lang yan. Yan po ay tanong na kayo po mismo ang sasagot. Pakilagay po dyan sa comment section kung inyo pong mga sitwasyon ngayon, kung yung aking mga tanong, ano po mga sagot ninyo, ilagay nyo dyan para mabasa naman ang gobyerno natin. Kasi yung gobyerno natin, putang ina niyan, masyadong nakafocus dito sa ICC, masyadong nakafocus dito kay Pangulong Duterte sa impeachment. Pero tatanungin mo yung sarili mo, naramdaman mo na ba ang mayor mo? Naramdaman mo ba ang congressman mo? Naramdaman mo ba ang mga senador? Naramdaman mo ba itong punyemas na presidente natin na nakasama kanya sa hirap at ginhawa, parang sa ginhawa lang kasama? Nung nanalo na, wala na. Bigla nang nagtengang kawali Hindi ba biglang wala na, naririnig, ano? Eto nga, kaliwat kanan ang pagpapasara. Kaliwat kanan ang pagpapasara ng Meta diyan sa mga Facebook pages ng SMNI. Diyos ko po, hindi kayo lumaban ng patas, hindi kayo nahihiya. Utang ina ninyo, nasa inyo na ang pera ng gobyerno. Nasa inyo na ang pulis, nasa inyo pa ang militar. Nasa inyo pa ang mainstream media, mga pukin ang ina nyo. Tapos eto lang, social media, dito na nga lang sa social media, nakakahanap ng matinong balita, tinanggalan nyo ng prangkisa SMNI. Tinanggalan nyo sila ng prangkisa. So hindi sila napapanood ng mga Pilipino sa mga telebisyon nila. Dahil tinanggalan ng Congress ng prangkisa. Dahil wala namang prangkisa ang social media, so ngayon sa social media naglalabas ng mga balita itong SMNI, itong mga programa ng SMNI para sa bayan, sa Facebook naglalabas ng Facebook and YouTube. Pero yung Facebook, mga bossing, kasi yan napapalibutan yung Facebook, yung Meta, ng mga satanas. Satanas katulad ni BBM.
O, sino nandiyan dyan? Verifiles at saka yung Rappler yata. O, sila nagfa-fact check. Putang ina niyan. Mantakin mo, bigla na lang nawawala yung mga access. Yung mga access ng SMNI sa mga social media accounts na ito, biglang nawawala. Bakit? Anak ng tinapay. Hindi, sa totoo lang dapat din magpaliwanag din. Talagang dapat din pagpaliwanagin itong mga fact checkers kung ano ba ang papel nila dito. Dahil parang putang ina, sa tuwi na lang may mga nawawala. Lagi na lang yung SMNI, lagi na lang lahat ng SMNI at DZAR mga pages. Yun na lang ang target, anak ng tinapay. Hindi nyo ba kayang lumaban ng patas? Yan bang mga mainstream media mula 1 hanggang 100 na mga patalas, mga channel sa TV, hindi pa ba kayo kayang ipagtanggol? Ganyan kalupit ang SMNI. Sabi ko nga sa inyo, somehow, itong mga nangyayaring itong panggigipit sa SMNI, it's a badge of honor. Ibig sabihin, this government, exposed na talaga namang ramdam na ramdam nitong gobyerno to ang kapangyarihan ng mga totoong balita. You cannot just take down a legitimate media Facebook page without any tawag dyan yung hindi sila yung lumabag sila sa alituntunin. Oo, sumusunod lang naman ang SMNI sa lahat ng mga alituntunin, either ng media, ng Meta, lahat naman sinusunod. Pero bakit nawala pa din? So isang lang talaga to na pinatatahimik tayo. Pinatatahimik tayo mga bossing dahil talaga naman ang SMNI ang naghahatid ng lahat ng mga balitang ayaw marinig ng Malacanang. Sabi daw kasi ng mga nakapaligod kay Bongbong, putang ina, baka makapanood pa ng SMNI yan, malaman pa. Nabulok na Pilipinas, lagi pa naman nating sinasabi dyan sa engot na yan na ang bayang Pilipinas ay magandang maganda. O hindi ba? O kaya ganyan ang ngayon, ang sistema ngayon. Papatawag na naman sila dyan sa TRICOM. Sabi ko nga sa inyo, papatawag ng TRICOM ang mga vloggers para sa fake news daw. O ang daming fake news na pinapalabas ng ABS-CBN. Hindi ba? Kung fake news lang ang pag-uusapan, gusto nyo makakita ng fake news, ha? O sige, pakikitaan ko kayo ng isang mabilis na fake news lang, ha? O eto na, wait lang. O eto na, Marcos tigil mo na muna yung yung background music mo. O ito, pakikita ko sa inyo, ha, isang malupit na pang-fake news ng mainstream media. O eto, pakikita natin sa inyo, ayan. O si Aling Sheila. O, pinuna ng kapitbahay nang dumalo sa EJK event, bitbit ang litrato ng yumaong anak. Uta, kilala nyo si Aling Sheila, yung nag-trending. Yan yung mga pinakita kong mga pictures na nakaraan. Eto, may balita tungkol doon. Nagagalit yung pangit na abogada ng yung human rights advocate na abogada na putain na yung mata magkagalit, nasa magkabilang sentido yung mata, tapos yung muka mukhang paan ng Bisaya. Hindi ba? Oh, mukhang paan ng magsasaka yung muka. Oo, si pangalan nun, kamukha niya yung nasa Ice Age, yung doon, yung mata ay magkalayo. Oh, yung babaeng, ewan ko ba't ba ganyan, lahat ng galit sa mga Duterte, ang papangit. Ang papangit na nga ng mga ugali. Ang papangit pa ng mga muka, katulad yung Maris Umali. Diyan sa GMA, hindi ba? O, kita mo, yung kumakalat na video na tinawag niyang matanda. Si ngayon nagsisinungaling. Sabi niya, hindi naman sinabi matanda, sabi ko mata niya. Oo, so yung Maris Umali, naklanto ko, sabi ko hindi na nga magandang, pangit pa ng ugali. O, galit na galit yung abogado nitong mga human rights victim di umano. Dahil binubuli daw natin yung kanilang mga biktima. Putangina nyo, hindi naman kami bumubuli dyan. Yung mga kapitbahay nila, mga sinungaling Tangina, saan ka makakakita? Ang pinapangalandakan nyo, EJK,
Okay ng ina nyo, kahit yung hindi naman namatay sa EJK, nakasama. Ang pinakamasaklap, meron pang isang post, buhay pa siya, puta kasama na siya sa EJK. Yung pagpopropaganda nyo, ayusin nyo naman. Mantakin mo meron kayong 30,000, 30,000 di umano na mga instances ng extrajudicial killing ng Pangulo. 30,000, putang ina nyo, hindi kayo makakuha ng magandang picture. Pati ba naman yung namatay ng 2024 kasama dyan? Pati ba naman yung bading na namatay na hindi naman napatay sa war on drugs nandito? Pati si Pemberton nandyan, putang ina, pati yung Hinazing nandito, hindi naman extrajudicial killing yun Mga pukin ng ina ninyo, 30,000. May mga ganun pa kayong sinasabi, 30,000 victims of extrajudicial killing. Putang yan. Wala na ngang 10 yung mga mukhang pinakikita nyo dyan, tangina bogus pa. Hindi ba naman kayo mga gago? Tapos hanggang ngayon, putang ina nyo, saan kayo kumukuha ng mga kapal ng mukha? Na sinasabi nyo, talagang pinapanindigan nyo yung 30,000, dito nga sa ICC, Crime Against Humanity, puta 43, yung nangamatay. Lahat pa daw, puros mga suspected criminals. Walang hiya na yan, 30,000, 43, tapos ngayon naman gumagamit pa kayo ng picture na hindi naman pala namatay sa war on drugs. So baka wala naman talagang biktima. Baka naman kayo lang talaga gumagawa ng kabulastugan dyan. O ito, pakinggan ninyo itong balita ni Aling Sheila po siya. Sabi nga, wag niyong binubuli yung mga biktima namin, mga ulol. Hindi kami bumubuli sa biktima nyo. Gumawa kayo ng kasinungalingan, nakikita ng mga kapitbahay sa sobrang dami ng mga Duterte supporters at sa sobrang bobo nyo, putangin na nyo mga komunista kayo. Oo, kayo mga makakaliwa kayo. Sobrang bobo nyo, huling-huli ng mga Pilipino yung style nyo. Oh, yung kapitbahay ni Aling Sheila, nag-comment. Aling Sheila, putang ina mo, tumigil ka nga. Kung ano-ano pinagsasabi mo dyan, di naman namatay yan noong panahon ni Duterte, 2024, si Bongbong na presidente nung namatay anak mo, gago. O, sino may kasalanan kami? Yan ang sinasabi ko. Masyadong matatalino at totoong mga tao, yung mga followers ng Duterte, kaya hindi makakalusot. Yung mga kabulastog at mga kakupalan nyo. Kayo na lang ang naglolokohan. O ito, pakinggan ninyo tong balitang to tungkol kay Aling Sheila. Na nasaktan ang isang pamilya ng yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang kaanak sa isang rally na iniuugnay umano sa extrajudicial killing. Samantala, pinuna naman ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipon na may kinalaman sa EJK bitbit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan. Ayan o. Utang ina, nakita niyo yung kapitbahay niyang chismosa. Anak ng tinapay ka, kaya pala panay ang pakain mo sa bahay niyo Kaya naman pala panay ang videoke nyo sa bahay nyo Pucha, may kubrahan ba naganap dito? Anak na pucha si Aling Sheila, huling-huli sa akto, nasa harapan pa. O sige, pakinggan natin tong balitang to. Kawan ito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalagan ni Banal. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ni Banal na taong 2024 nasawi ang anak ng kanyang kapitbahay. Wala, kilala ko to anong EJT pinagsasasabi nito? Last year lang to pinatay. Alam ko kasi Totoong tao yan. Tapos magagalit kayo sa amin. Tapos gigil na gigil kayo sa mga DDS. Tingnan ninyo Congress, NBI, yuhu. Itong balitang to, ang naglalabas mainstream media. Itong balitang to, ang naglalabas GMA, ABS-CBN. Tanginan nyo naman. Mahiya naman kayo sa sarili nyo. Pinapatawag nyo yung mga vlogger dyan sa Tricom. Ang kauna-unahang fake news si Bongbong. Si Bongbong sabi hindi makikipag-cooperate sa ICC pero nasa na si Tatay Digo ngayon, nasa ICC na. So siya ang pangunahing fake news. Bukod sa fake news, sinungaling pa. Di ba?
O sino pang pangalawang reyna ng fake news yan? Si Claire si Claire Castro. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kakpurol ang utak niyan. O yan mga yan ng mga fake news peddler talaga. O ngayon eto, ba't magagalit kayo sa mga DDS? Kung kaming mga DDS, marami kaming kakamping sibilyan na nagbibigay ng mga patotoo na putay na lahat ng mga kabulastugan nyo, puros kayo propaganda. Puros kayo bintang sa mga Duterte pero mga sinungaling kayo. Did someone from Commission on Human Rights now? Did someone address this already? Di ba pinalalabas natin to? Bakit yung mainstream media hindi nyo mapalabas yung mga pagre-rebat ng mga totoong mga biktima, itong mga ginagamit yung mga picture na hindi nyo naman dapat ginagamit at labag sa kalooban nila? Mabuti pa ang SMNI na ibalita yan. Wala pang prangkisa yan. Tapos tinanggalan pa. Kaya tinanggal yung prangkisa ng SMNI sa Facebook. Prangkisa sa Facebook. Kaya tinanggal lang nito yung prangkisa sa Congress kasi nga, putang ina, hindi nila makontrol ito. Hindi nila kayang bayaran, hindi nila ma-twist yung arm, hindi nila mapilit na ibalita yung mga gusto lang nila ibalita. Ngayon pati sa Facebook. Ang ginawa ng Facebook, tinanggal itong mga pages ng SMNI. Bakit? Kasi yung SMNI binibigyan ng panahon itong mga ganitong klase ng mga report. Report na magbibisto sa mga propaganda nila, kahayupan, kasinungalingan nila. Sabi ko nga sa inyo, yung Commission on Human Rights ngayon, na pinamumunuan ng abogadang mukhang kalyo yung pagmuka, napakasinungaling, huling-huli yung mga ninyo, yung mga picture na nilalabas nyo dyan, ba't hindi kayo mag-comment tungkol doon? Ba't nandiyan dyan yung nahising? Ba't nandiyan dyan yung pinatay ni Pemberton na baklang may lawet? Ba't nandiyan dyan to, yung anak ni Ate Aling Sheila? Ba't nandiyan dyan yung hindi naman namatay sa panahon ni Pangulong Duterte? Bakit nandun? Ba't hindi nyo makapaliwanag? Bakit hindi natin itong lalong-lalo na itong mga mainstream media at itong Congress, NBI, bakit hindi nyo papanagutin o pasagutin itong mga grupo na nagpipresenta na itong mga tao na to? Hindi naman pala ito mga biktima ng war on drugs. Nakakadiri kayo. Sobrang nakakahiya kayo. 30,000 na biktima ni Pangulong Duterte. Putang ina, kulang pa ba yung mga mukha na yun para maglabas pa kayo ng hindi namatay nung panahon ni Pangulong Duterte? Ibig sabihin, yung 30,000 na number nyo, katang isip nyo lang yan. The fact na wala kayong maipakitang mga muka nung 30,000 na yan na sinasabi nyo, ibig sabihin, pati yung namatay sa dengue, namatay sa selos, namatay sa gulat, atake sa puso, pati yung mga natapilok lang, tapos yung mga bumbunan na umpog sa pako. Yung mga nahuli ng mga kabit nila, mga ninaso ng asawa nila. Pati yung mga namatay sa ketong. Baka nga sabi ko, pati yung mga namatay nung panahon ng Hapon, baka sinaman nyo pa dyan. Di ba? Unfair naman yun para kung ano-ano sinisisi nyo kay Duterte tapos hindi nyo mapatunayan yung mga sinisisi nyo kay Duterte. Hindi na kayo makakapanloko kung yung mga dating NPA naloloko yung mga lolo't lola natin. Ngayon, hindi nyo na malilinlang yung mga bagong NPA ngayon ang tatanga. Utak cartoons, utak anime ang mga punyeta. Hindi nyo maiisaan mga matanglawin na mga Duterte supporters. Sabi ko nga sa inyo, kapag ginawa mo ang isang bagay ng hindi ka bayad, pagbubutihan mo talaga. Bakit? Kasi passion mo yun. Di ba? Passion mo yun. Kaya kita mo, ang lilinaw ng mata ng mga Duterte supporters. Walang bayad mga yan. Pero, ine-expose nila. Imagine kung wala yung social media. Imagine kung walang mga vloggers na mag-e-expose nito. Hindi naman binabalita to sa ibang mainstream media. Di nakalusot si Aling Sheila. Kaya may utang na loob kayo sa mga vloggers dahil yung mga vloggers, kung ano talaga yung totoong balita, yun yung ibinabalita, hindi yung china-chap-chap-chap-chap yung balita. Dito kami doon. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Unang-una, ikaw, si Alice, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Dahil last year, again, inulit ko last year, June yan pinatay.
Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook Yan o, ito pa maganda sa mga Duterte supporters. Pag nag-expose sila, meron silang ebidensya. Utang ina tong mga extrajudicial killings, mga ulol. Wala nga kayong ebidensya eh. Hindi nyo nga may pakita kung sino yung 30,000 na yan. Putang ina nyo pagdating dun sa ICC, ang pinatay 43 mula 2011 hanggang 2019. So 2011, 2019, ilan yun? So 8, sabihin na natin 8 years. Within the span of 8 years, tingnan natin ilang piraso yung namatay. Asa na ba yan? Ang namatay ay 43. Divide, ilang taon? Divide by 8. Putang ina niyan. So ang lumalabas sa isang taon, lumalabas lang na may 5 lang na namamatay. 5 ha? Sa isang taon, sa loob ng 8 taon. Ay, ina niyan. Mas marami pa yung nauhuli ng mga kabit nila na may mga kalantari kaysa sa namatay noong panahon ni Pangulong Duterte. 43, 8 taon. Pag dinivide mo yun, 5.3 lang. Ang lumalabas, so more or less 5. Ang namamatay, taon-taon. Tapos lahat pa yun, kriminal. Mayroon tayong pinakikita mga pruweba. Di katulad yung mga vlogger ni Bongbong na mga tanga. Wala mga pruweba may ipakita anong gagawin nila. Babanatan lang nila yung bumabanat kay Bongbong Marcos. Ibig sabihin yung vlogger, yun ang target nila. Pero kaya ba nila ipagtanggol si Bongbong? Kaya ba nila ipagtanggol si BBM sa lahat ng mga pulisiya ni BBM? Kaya ba nilang i-discuss isa-isa? Hindi. Bakit? Mga tanga yun. Putang na yan yung mga latak ng mga vlogger. Na nung nakita sila sa Srugando sa Asot Banat Bayat Thinking Pinoy na nag-vlog, putang ina, nangarap sila. Tapos ngayon feeling nila, ang lalakas na nila, ni walang mga argumento. Ang papangit na ng mga itsura, yung mga live stream nila, mga mukhang putang ina niyan, parang mga tigay-squatter. Pati yung mga gamit na ginagamit nila pang vlog, yung iba nagkukurtina. Kurtina lang ng itim. Ay na, yung iba naman parang sa junk shop nagbablog. Pusa yan, yung mga nakuha ng mga quality ng gobyerno. Tapos ngayon, galit na galit kayo sa amin. Huwag kayo magalit sa amin kung ganito itsura namin sa mga live stream namin. Kami kasi, we take pride sa ginagawa namin. We take pride. Kumbaga, pinagbubutihan namin lahat ng mga ginagawa namin para kami ay paniwalaan ng tao. Sila, paano mo paniniwalaan? Putangin ang lalagkit. Hindi mo alam kung mga naliligo, kung ang kanilang facial wash minola o canola oil. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, ako ganito ako, yung skincare ko. Tayo na, baka hindi afford ng mga basurang vlogger ni Bongbong. Ganito kami kapag nag-present sa inyo, may ebidensya. Ay sabi ng Jara Funeral Services, namatay yan June 2024. June 2024. Utangin na presidente si Pangulo hanggang 2022 lang Tapos ipinapaskil nyo to sa mga nyo, Justice for EJK. Putangin na nyo. Yan ang dapat na iniimbestigan ng NBI at ng TRICOM. Yung mga mainstream media at itong Commission on Human Rights, bakit sinasama nila dyan sa rally-rally nila ng mga namatay nung EJK? Yung hindi naman kasali sa EJK, ano yun? Tanim EJK? Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024 sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Binigyang diin ni Banal na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagsasalita laban kay Aling Sheila, ngunit aniya, hindi rin tama na magpakalat ng fake news. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi yung totoo na victim yun ng EJK kasi I personally know the guy Kaya parang it's unfair naman for the Filipino people na ipagkalat nila na gano'n. I have to let everyone know na kung ano yung alam ko. Englisher pa si ate. I have to let everybody know. Unfair naman sa mga Filipino people
Actually, hindi unfair sa mga Filipino people. Unfair yan sa mga Duterte because ito yung ginagamit nila para pagmukhang masama ang mga Duterte. Wala. Totoong tao, itong mga DDS na matatalino, may mga resources. Bistado. Oh. Which is naman talaga. Hindi ako magsisilaman. Hindi mo makakapera dyan. Hindi naman napigilan ni Christine Tangonan ang kanyang Oh, ito katulad tong kay Christine Tangonan. Gusto ko lang linawin yung kapatid ko si Aldrin. Putang ina, ba't nasama si Aldrin dyan? Hindi naman namatay si Aldrin dahil sa droga. Pucha, nakarating pa siya ng Amsterdam, ng the Netherlands, ng ICC. Tangina talaga tong mga Gabriela na to, itong mga makakaliwang grupo na to, mapaggawa talaga ng istorya. Para lang pasamahin si Pangulong Duterte kahit hindi naman namatay nung panahon niya. Ito, inilalabas na nila. Putang ina, hindi kayo nahihiya dito? Hindi kayo nahihiya, mga kupal kayo? Antayin nyo ako dyan sa dahig. Papunta ako dyan. Putang ina, lahat tong mga makakaliwa na to, pucha, may mga sampal sa akin to ng magdadala ako ng alpombra. dismaya at matinding hinanakit. Yan ay matapos gamitin ng Bayan Europe ang larawan ng kanyang yumaong kapatid na si Aldrin Tangonan sa isang rally sa The Hague, Netherlands at ilarawan itong biktima ng war on drugs. Una-una sir, siyempre galit. Bakit sir, bumabalik po ang alaala namin ng gabing pinatay po si Aldrin, pinaslang na dahil lang po sa selos. Nang makita namin ito sa TV. Dahil sa selos, sutangin na yun. Extrajudicial feelings yun. Extrajudicial feelings. Mantaki mo tong putang inan tong Gabrielang kupal na to. Pinapaskill mo dyan, hindi naman pala namatay yan ng war on drugs. Putang ina nyo, tas paniwalang-paniwala kayong pare-pareho. Sarap nyong pagsasampalin ng may kasamang padakot eh. Ayun yung sampal na padakot na ganyan. Parang napakawalang hiya nang gumamit ng gano'n na bakit nila ginamit si Aldrin na ganyan na hindi naman po totoo. Binigyang diin ni Christine ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Isang krimeng bunsod ng selos at hindi ng anumang operasyong may kinalaman sa illegal na droga. Extrajudicial feelings nga. Kita mo itong mga kupal na to. Yung mga ralista na yan. Ralista yan eh. Yung mga ralista na yan, mga makakaliwa yan. Gabriela, mga ganyan yan. Yung mga nandiyan dyan. Ang daming NPA dyan sa may Amsterdam. Oo. Dagdag pa niya, sa halip na babawasan ang sakit na kanilang dinadala, lalo lamang umanong nagpapabigat sa kanilang pagdadalamhati ang pagbaluktot sa katotohanan. Nasaktan ko talaga kami sir kasi nung parang na-recall namin sir yung mga pangyayaring ng araw na pinatay si Aldrin po. Bakit nagawa nila yon? Dapat papanagutan po sana nila sir. Maawa naman po sila. Kung may mga konsensya pa sila, wag na po sana nilang ulitin ang mga ganyang pangyayari. Dahil masakit po sa part ng mga biktima po. Nakita nyo? Di kayo nahihiya sa may-ari ng mga patay na yan. Kinukuha nyo yung mga Pucha, nangaagaw na nga kayo ng presidente, nangaagaw pa kayo ng mga patay. Pati bangkay ng may bangkay, inaagaw nyo para isisi nyo kay Duterte. Again di kayo nahihiya sa sarili nyo. 30,000 yung sinasabi nyong pinatay ni Duterte. Nangunguha pa kayo ng picture ng may picture, hindi kayo makumuha ng picture doon sa listahan nyo. Tangina nyo. Nawagan din siya sa publiko at sa mga organisasyong nagpapakalat ng maling impormasyon na magpakita ng respeto sa kanilang pamilya, lalo't higit sa lahat sa kanyang kapatid. Hiling din ni Tangonan na maging responsable sa paglalabas ng impormasyon. Tricom. Pupuntahin mo ABS-CBN o kaya ang Commission on Human Rights. Papuntahin mo sila tapos tanungin mo, Commission on Human Rights, ang usapan natin dito nung nakaraan AJK. Pag sinabi mong EJK, lalo na panahon ni Pangulong Duterte, mula 2016 hanggang 2022 lang yan. Bakit may pinakikita kayo dito na hindi naman namatay sa EJK tapos sinasabi nyo sa mga rally nyo EJK? Dinalabas pa ng mga mainstream media yung mga picture na yan. Hindi naman pala totoo. Bakit kayo naglalabas ng mga picture ng hindi totoong mga tao? Di ba panagutin nyo, pasagutin nyo, ba't hindi nyo tawag? Patawag sa Congress o patawag mo, Santiago, dyan sa NBI. Ba't sila naglalabas ng mga ganito? So ginugulo nila yung investigasyon, ginugulo nila pati yung mga Pilipino.
Oo, deceiving ito. Mali ito. Pagsisinungaling ito. Fake news to. O bakit hindi nyo imbistagahan to mga punyetang ito? Bakit? Hindi sila DDS? Ganun ba? Hindi sila DDS? Ng tokwa kayo? At iwasan ang pagpapakalat ng fake news na aniyay lalo lang nagpapahirap sa mga naiwang kaanak. Maliban pa rito, ginamit din ng mga makakaliwang grupo sa kanilang mapanlinlang na propaganda ang litrato ng isang yumaong doktor, pati na rin ang litrato ng isang Anak ng putya, pati namatay na doktor, ginamit. O pati etong namatay sa hazing. Yan yung namatay sa hazing noong nakaraan, convicted ng mga pumalo dito sa estudyante na to. Tangin na hustisya. Tapos pray for EJK, justice for Father Marcelito Perez. Putang ina ito si Marcelito Perez. Putang ina, baka namatay sa heat stroke yan, ha. Tsaka yung isa pang justice nyo sa likod, baka naman nasagasaan yan. Oo, tapos pinasasagot nyo pa rin kay Duterte, mga walang hiya kayo, ha. isang law student mula sa University of Santo Tomas na namatay noong 2017 dahil sa hazing at hindi sa Namatay nga naman noong 2017, pero puta, hindi namatay sa tokhang yan. Hindi namatay yan. High profile case ito. Namatay ito sa hazing. Yung pinapalo-palo pag sumali ka sa fraternity. Putang ina, nung kinalaman ni Pangulong Duterte dyan. war on drugs para sa Diyos at sa Pilipinas. Di ba mga walang hiya kayo? Hindi kayo mahiya sa mga balat ninyo, mga kupal kayo. Oh, mga walang hiya kayo, mga sinungaling kayo. Hindi ba? Kayo ba matutuwa kayo sa ganyang mga balita? Kaya dapat kinukundina natin yan. Oo, dapat mga bossing, etong mga totoong fake news peddler, ito ang mga dapat na inililibing natin ang buhay. Yan ang dapat na pinapatawag dyan sa kamara. Yan ang dapat na pinapatawag dyan sa NBI at sinasampahan ng mga kaso. Kasi nga, yung mga walang alam sa politika, yung mga hindi naman kabisado yung timeline, tapos nakita to, maniniwala na lang bakit inilabas sa mainstream media eh. Ilang beses inilabas to si Aling Sheila ng ABS-CBN, ng GMA7, TV5. Pinapangalandakan nila yan. So yan ang totoong fake news. Kaya dapat sa mga kinauukulan pagdating sa fake news at kung ano-ano pang kabulastugan, unahin nyo muna dyan sa bakuran nyo. Sabi ko nga sa inyo, Presidente, napakasinungaling. Hindi ba? Si Jean Pajardo, napakasinungaling. Si Marbil at si Torre, napakasinungaling. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at